this moment, galing kami ng Alabang niyan and papunta kami ng Baguio. Hindi ko alam kung nasaan kami. Basta ang alam ko lang, dami liko-liko, up and down, zigzag, and puro kaliwat kanan at hilong-hilo na ako. At I'm going to share something. Guys, dito kami sa Villa ng Alabang. Atok Benguet. And currently, it's 14 degrees. May bonfire doon. Which is, Kasi malamig. just you can only see. Huwag ka mag-English, di naman tayo bayad. It's a good way to practice English in higher places. May sari-sari store sila dito. Sari-sari store nila. May table. Hindi siya karanda kaya pero Oh, may may restaurant pa. gusto ko doon sa bonfire. Ganda doon. Travel, relax na kami. Mamaya punta kami ng farm. And on this part, nakapasok na po kami sa Northern Blossoms. Sobrang dami ng tao, as in, hindi ko na alam, basta alam ko lang may pila dyan. Po kami sa Northern Farm. Ang daming flowers. Would you look at this? Ganda. And this one. Let's go. Ganda dito. Selfie. Here. Wait lang po. So, ayun po. Dito na kami. Just walking sa mga flowers. Sobrang gagaganda niya. Ang daming kulay. Hindi nga lang sapat yung oras namin para maikot namin lahat. Kasi, ang laki ng lupain nila. Ang daming magagandang flowers. And ito si Lloyd. Hi ka, hi. Nag-ano lang siya kung ano ang ginagawa. And I asked him to say hi and sharing na malamig daw. Which is malamig naman talaga. As in. And ito yung isang flower na, ang sabi, hydrangea. Pero sa lugar namin, tinatawag siya million flower. Or whatever, basta alam ko maganda siya. And ang dami-dami niyang kulay. May pink, may purple. And paikot-ikot lang ako sa kanya. Kasi I can't believe it na sa isang stick, ang dami niyang flowers. And here's the sunset. Sobrang ganda. And kung ano-ano lang yung tinignan ko, mga flowers din. Iba't ibang uri ng flowers. Hindi ko lang kung saan sila nag-originate. Anong bansa. Basta alam ko lang ang ganda-ganda ng mga kulay niya. Then, palakad-lakad lang ako. And tamang singhot lang ng malamig na hangin. Sobrang healthy na hangin. Yung mga flowers dito, ang sarap pitasin. Iba-iba yung kulay niya. Tapos gawa ka ng bouquet. Tapos dali mo sa inyo. Ganong feeling. Kaso bawal. Yun lang. And then, tinrayan namin pumunta doon sa isang part ng farm nila sa baba. Actually, pababa siya ng pababa. Ay, taray. Makakanta na ako. Basta pababa lang siya ng pababa. Tapos sobrang daming flowers. Iba't ibang klase ng flowers pag bumaba ka ng bumaba dun sa baba. Hindi ko alam kung yung ibang flowers dyan medicinal. All I know is that ang dami nilang kulay. Lamig. Sobrang lamig.
So cold. Uy, ang ganda dito. Let's take a picture. And dito sa part na nito, parang ano lang ako. Papansin lang, ganda-gandahan. Kala mo naman talaga, minsan nakalabas ng city. Ayan lang, panay pa picture, panay pa cute. Pero ang ganda naman kasi talaga ng mga flowers na yan. Hindi nga lang pwedeng pitasin. Then, let me show you my walking in the flowers, under the sun, sunrise. Diba? Sobrang ganda lang. Parang you're living the dream. Ganyan yung feeling niya. Tapos, ang ganda-ganda. All I can say is, ang ganda. Tapos, dyan sa part na yan, parang feeling ko lapit ko sa clouds. Sobrang lapit ko sa clouds and mountains. Basta, ang ganda lang. And of course, after that, we have to go. Papunta naman kami sa next destination namin. Dito sa part na to, hindi ko akalain na makikita ko yung Baguio. Kasi una, ang gastos. Dapat ready yung wallet nyo. And, yung mga liko-liko nyo, siguro dapat nagdala kayo ng mga pang-hilo na gamot, mga pang-singhot-singhot. Kasi yun yung ginawa ko. Kasi kakahilo talaga. Super as in. Dito sa part na to, galing na kami transient house and walking papunta sa first trip namin. Ooh. First activity namin today. Mahal, say hi. Yan, picture. Kala mo lang, video yan. Got a battery. So, ayun po, sa part na to, pinapakita ko na lang yung mga nagawa na cups and bowls. Kasi yung discussion po dun sa gumagawa na si ate, medyo mahaba. Medyo may ADHD ako, so gusto ko marami ako nakikita. And that is it. You can see there are small cups, big cups, with design, without design. So cute. And yung nakita kong yan, kind of creepy, pero sakto lang. Hindi naman siya yung sobrang nakakatakot. And yung iba, sobrang complicated ng design. Oh, wow. And hindi pa siya yung napapainitan, yung ibang nando sa taas. And ang ganda lang, ang ganda ng place. Saktong-saktong, parang probinsya lang. Ganun yung feeling. So nice. And then, on this part, we will be going to Ang healthy hanging ng coffins. dito. Ang sarap May i-uwi. nakita kong dogs. Doggy. Ay, bukas ang leon. Nagaganda ng mga aso dun sa Baguio, as in, sobrang healthy. Tapos, yun kami, palakad-lakad lang kami kasama ng ibang kasama namin sa transient house. Sabi dun ko sa Northern Hindi namin Purple, nakuha yung mga di ba? names nila, Bitas. pero sobrang saya nila kasama.
tas balik na tayo. Kakakap. Ay, ang haba. Andan dun. Uy, ano to? May rappelling? Ay, bet ko to. Hindi, ano lang yun, akit lang ng konti. Rappelling? Uy, mahirap mag-prosik dyan pag paakyat. Alam mo ba yung prosik? Yung type nung pagtali ng rope, tapos izizip mo ng ibig pa hanggang umakit ka. Uy, gusto ko yan! Baba pa nga yan eh. Hindi. Yun yun sa ano. Akit ka doon tapos babarapal ka sa kabilang bundok. Uy, gusto ko yan. Magkano kaya yan? Kaso akit daw ako sa taas. Ulit. Yan yung tinatawag sa anong... Ay, hindi. Iaangat ka nila. Feeling ko. Ano yun, boss? Rappel o bakit? Rock climbing. Magkano yun, boss? 500 sir, unlimited flight. 500 per head. Kompleto po yung mga deals natin. 2,000. At dahil na-distract na kami, hindi ko na napakita yung hanging coffins. Basta ayan, may nakita kami dyang tarpaulin and going to our next trip na yung next part ng video na to. Pabalik na kami, yung part na yan. And this part, kasama namin yung panibagong tour guide. Papunta kami sa KB, hindi KB ang tunnel eh, iba yun eh. Basta cave, Sumaging Cave, ayun. So, sobrang dilim and sobrang complicated nung place na yan. Petromax. Basta, ang masasabi ko lang, it's worth the struggle. So, watch this video or this part. And also, nalimutan kong sabihin, it's actually a cave connection. Na 3 cave yung tatapusin namin. Inabot kami ng sobrang habang oras dyan. And here goes our first tunnel. Yung tunnel nila, as in sobrang liliit and ang sharp ng mga edges. Which is nakakatakot. Kasi pag nauntog ka ay talagang magiging kwento ka. And by the way, may nakasama kaming couple. Actually, hindi couple. Married husband and wife. Or, yeah, still a couple. Ano sila, sobrang lakas nila. Galing daw silang province. And kinaya nila yan na sobrang dami ng cardio. Nabibilib kami sa kanila as in. Kasi yung generation namin parang sobrang hina na ng resistensya. And pinapakita ko lang dyan information ng rocks. Ang ganda lang. Yun lang. And makikita nyo naman on this part, pagod na kami. Nakakaisang cave pa lang kami yan. Wala pa kami sa gitna. As in, sobrang pagod, akyat, baba. Bubuhatin mo talaga yung sarili mo. Tapos yung paghawak mo sa tali mo, magsasaw mo. Wait lang sir. Okay. Hindi kailangan magmadali. Okay. Kaliwa dito, kanan dito. Kaliwa ulit dito. Okay. Kaliwa, kanan. Kaliwa. Kaliwa, kanan dito. Okay. Din, kaliwa dito. Saan dito? Nandahan. Nabutin yung kaya nabutin. Yan. Iyo. Kaliwa, kanan. And yung inakyat ni Lloyd na yan, ganyan din po yung aakyatin ko. As in, ang hirap pala pag di ka nag-workout, tapos nagbagyo ka bigla, and sumaging cave ka, cave connection. Sobrang hirap pag di ka prepared. Hirap na hirap akong akyatin yung sarili ko. And here, we're just getting smokes on our mouths. And then, syempre, pag aakyat ka, bababa ka rin. Magandang taas na naman ang akyatin natin. Siyempre, papayag ba kung di nyo ako makita? Okay. At ayan po ako. Paakyat po ako sa isang complicated na bato.
ang dulas-dulas niya, as in, sobrang slimy. Siyempre, bawal lang syusyunga-syunga. Okay? And I asked Lloyd to video me. And then, pag akit namin dyan, lulusot kami dyan sa maliit na yan. Buti na lang talaga payat ako. Sobrang hirap, struggle talaga. Nagkasya ka. As in. Sabi dyan ako. And then, let me show you this. Kasi, dyan mo makikita talagang dedicated kasi pinaggagawa mo, di ba? Pakit-akit lang po siya dyan. Pero ang dulas-dulas niya. Ang hirap na walang harness, walang safety. Katawan mo lang talaga yung aasahan mo. And syempre, pagtas ni Lloyd, ako naman. O, di ba? Kita mo yan? Mukhang ewan. Ano girl? Pangiti-ngiti ka pa dyan. Kasi hilahin mo yung sarili mo. O, di ba? Yan, sige. Gusto mo yan eh. Akyat. Makit ka. O, di ba? Kinaya mo. Binayaran mo yan eh. Tapos, eto na. Pababa naman kami. Parang papunta na kami ata dyan sa susunod na cave. Tapos, yung tour guide, sinasabi niya ano yung part na madulas. And yung part na ito, yung inurong ko yung camera, madulas yan. Okay. And bangin talaga siya. As in. Walang Pagka nadulas ka, babay ka. Go. Ito, panibagong pababa. Puro pababa. O, diba? Hirap na hirap. Oh, baba. Sige, Yan. gusto mo yan eh. Binayaran mo Dalawang yan kamay eh. na. Mahal-mahal pa naman yan eh. Yan, Sige, dyan. dali mo. Tapos baba. Yes. Diba? Linda pa ng kundi. Tumba pa ng konti. Ang Tapos linis-linis ito, ng puwet yes. mo. Yan. Sa panoorin niyo lang ako. Sisiw na So sisiw. proud of myself after niyan. And then, after, so ayun na nga. Ito na yung next activity namin after nakakapagod na sumaging cave. Pupunta naman kami ng Marlboro Hills. Sa madaling araw yan, malis kami ng alas 3 kasi yun yung sabi ng tour guide. Parang nadagdagan kami kasi may mga dumating daw na panibagong magta-travel. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Basta mga kasama namin dun sa transient house. And here's the clouds. Sobrang ganda as in. You're living the moment na hindi mo nakikita sa Manila. Ganda-ganda talaga as in. Ang ganda-ganda nung titignan mo yan. Parang wala ka sa Pilipinas. Parang sa ibang bansa. Sobrang ganda ng place. Yung ano mo? And, Yung ayan ganun ako. Tuwan-tuwa. Pero lamig na lamig. Kasi, Grabe. ayan ka. Mag-sports bra ka ba naman, ate? Lamig-lamig. Marlboro Hills Country. And sayang-saya kami dyan kasi ang ganda-ganda talaga ng place. Wala akong masabi, yun lang. Maganda siya talaga, nakaka-relax. Hihinga ka after ng problema mo sa Manila. Yun lang. Love it. Okay. And here I am. Napakita ko lang naman yung likod, yung clouds, and yung trees, and everything. And pumunta na kami niyan sa Echo Valley, kung di ako nagkakamali. Basta kung saan sila sumisigaw-sigaw tapos may echo. Yun lang yun in other terms. Or in layman's term. Punta-punta kami dyan and binigyan kami ng stick. Kasi nga puro pababa. Buti na lang may support ng stick kasi medyo matarik. Wala ka talagang i-stepan na kagaya ng mga stairs. So nagsiserve siya as support kasi baka bigla kang dumulas. And then on this part, Lingon. wala lang, I'm just living the dream. Walking, ganun.
Sobrang ganda ng place. Yung feeling na yan, yung feeling ko dyan, parang ayoko nang umuwi. Ganon yung feeling. As sobrang ganda talaga ng lugar. Worth the money, worth the time. Yan lang. And then, ito na yung Eco Valley na sinasabi nila. Yung mga taong nasa unahan namin, sigaw sila ng sigaw. Kasi meron siyang little echo. Hindi siya ganun karinig sa phone. Kasi sobrang hina niya lang. Parang nagmumula dun sa baba. Tapos, ayun na yun. Yung Eco Valley. Tapos makikita mo lang yung clouds and mountains as well. Tapos ayun, makikita niyo sila dito sa part na to, nag-picture-picture lang kasi yung part na to walang tao and wala masyadong puno. So, kitang-kita yung background. Then, yun lang kami, just walking by, observing them, observing the place, enjoying the moment. Tatakot ko sa'yo. Then, makikita niyo ako in 3, 2, 1. Di sakto yung counting. Basta ayan na naman ako. Papansin sa camera. And then, ipa-vlog daw kay ni Lloyd. Okay, so we're going to another hills here in Marlboro Hills, Sagada. So as you can see, although there's no sunlight pa. Sunlight, sunrise. You can see medyo ang hirap po, madulas po. Yeah. Woohoo! So, ano pakita yung gilid. And of course, you can see here, from here, rice terraces. Ganito na naman ako, naglalakad kasi pupunta na daw kami dyan sa Blue Soil. And in fairness dito sa papunta sa Blue Soil, ang haba na ng nilakad namin. As in, super ang haba na ng lakad. Marerelax ka talaga. And sabi nga ni Lloyd, pag ganito kahaba yung lakarin mo, kung mag-aaway kami, pagdating dun sa dulo, bati na kami. Kasi pagod na kami. Hindi kami mahilig sa hiking. Mahilig kami sa mga dagat. Pero since dito sa Baguio, makikita namin yung mga bundok-bundok na first time namin makikita, pumayag na kami mag-hiking. Lingon. Bali, dito pala sa part na nilalakaran namin, may nakita kami dyan mga wild berries. Kinain namin. And ang sarap niya, yung babae sarap ko na naka-pink, siya yung naka-discover nun. Yung pinatikim niya sa akin. Ang sarap pala. First time ko nakakain ng mga ganong wild berries. And dito sa part na to, meron siyang kainan. Ito na yung blue soil, sa baba ng blue soil. Then, akit kami sa taas, meron na doon kainan. Mga fishball, kwek-kwek, buko, yun yung mga binibenta. Hindi siya hard meal, pero pwede na. Kasi nakakapagod yung hike. Kasi bababa ka pa after, tapos nilaman yun siya. And ito na yung blue soil. Ang ganda-ganda niya, super. It's blue soil. Sobrang ganda. Hindi ko alam bakit siya nag-blue. Hindi kami nag-research. Blue-green Basta soil. it's amazing na may makikita kang ganyang klase ng pato na sobrang rare. And ito ko, papansin. Yan, pabalik na kami. Onte. After pa, balik na kami. Sakay kami ng jeep. Yung jeep na travelers. Ginok natin. Important na yun na siya ng 6 hours.
ibabaw ng bubong. Video mo. First time namin yun i-try. At sobrang Upload! papagalitan ako ni mama kung nalaman niya yan. Or kung bata pa ako ngayon, sakit ako dyan. Sobrang bubungangaan. Pero dahil naman, adult na tayo, nagawa natin yung gusto natin. And then, eto ko, nakabalik na kami dyan sa Transient House. And then it's lunch time. Sabi ko kay Lloyd, video mo niya ako kasi hindi ko sure kung makakabalik pa ako sa moment na to na naglalakad sa roads ng Baguio. Ano ako, walking-walking, na-explore. Bago yun. First time ko nakakita ng mga ganyang bahay. Parang sobrang kulog. Tapos hindi sila gumagamit ng aircon. 500 yan, 1,000. Sobrang tahimik. At ito pa, paggabi, pag sinabing alas 7, sarado na. As in, probinsya siya talaga. Sobrang dilim. Hindi ka makakabili sa labas. And then of course, after walking through Sagada, and nagtingin-tingin kami dyan ng mga pampasalubong, bumili, na madala namin dun sa Manila. Walking the streets of Sagada. Ayun, syempre, babiyahe na kami dito sa park na to. Pupunta na naman kami dito sa susunod na destination. Medyo mahaba yung biyahe dyan, pero nakakatakot din kasi ang dami-daming landslide. That's Dito sa part na to, ina-enjoy ko na lang yung moment kasi alam ko, last destination na to and then uuwi na kami. Just taking videos dun sa labas, sa loob ng sasakyan, dun sa mga bundok sa labas. Then, let me show you the Banawe Rice Terraces. And here I am, pakit-kit lang. Ngayon ko lang siya nakita after my elementary days. Nakita ko lang yun sa pictures ng elementary, ngayon nakapunta na ako. Yan pala yung entrance. Then, dun may mga nakaupong ifgaw. Magbibigay ka ng donation sa kanya wala pag nag-picture. Pero hindi kami nakapagpa-picture. Ewan ko ba, siguro nakalimutan namin. Lakad-lakad lang kami dyan. Tapos dyan sa part na yan, sa tapat, merong nagbebenta ng coffee, souvenirs din. Ang ganda nung place. Parang hindi siya totoo. Sobrang ganda. Tapos ang lamig pa rin dyan sa part na yan. And then, of course, this is our last destination. Thank you so much for watching. And good job sa pag-dub. Thank you guys. Bye-bye.